Ang ulan ay parang musika sa aking pandinig. Binibigyan ng ritmo ang tahimik kong mundo. Nasa harap ako ng malaking bintana sa aming magarang bahay. Hawak ang tasa ng mainit na kape. Sa labas, ang mga patak ng ulan ay tila sumasayaw sa salamin, nagiiwan ng mga bakas na mabilis ding naglalaho. Ang tanawin sa harap ko, mga punong nasa perpektong kaayusan, berdeng damuhan na walang bahid ng dumi at mga mamahaling sasakyang nakaparada, ay parang eksena sa isang postcard. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng ito, ang bigat sa dibdib ko ay hindi maalis? Ako si Lila, isang babaeng nasa akin na ang lahat. May asawa akong mahal ako, si Marco. Sa tuwing tinitingnan niya ako, para akong isang obra maestra na hindi niya kailanman kayang talikuran. May maganda akong anak na matalino at malambing, si Ina. May trabaho akong hinahangaan ng marami. Direktor sa isang kumpanya na kilala sa buong bansa. Sa panlabas, perpekto ang buhay ko. Wala akong dahilan para magreklamo. Pero sa bawat gabing tahimik, sa bawat sandaling mag-isa ako, may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa akin. Bakit siya pa rin ang hinahanap ko? Siya, ang taong matagal ko nang iniwan. Ang taong sa lahat ng aspeto ay hindi dapat bahagi ng buhay ko ngayon. Pero heto ako, nananabik sa isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Hindi ko na siya nakita mula noong araw na nagdesisyon akong piliin ang daan na magdadala sa akin dito, sa buhay na ito, sa perpektong larawang ito. Pero nakakatawa, hindi ba? Ang larawang ito, gaano man kaganda, ay parang walang kulay. Parang may puwang na hindi kayang punuan ng kahit anong yaman, pagmamahal o tagumpay. Minsan, sa tuwing mag-isa ako sa opisina, hinahayaan kong bumalik sa akin ang alaala. Ang mga mata niyang palaging may nangiti kahit wala siyang sinasabi. Ang mga kamay niyang mag-aspang pero palaging maingat kapag hinahawakan ako. Ang tinig niyang may kakaibang timbre, parang musika sa pandinig ko. Si Adrian, ang lalaking hindi ko dapat iniisip pero hindi ko kayang kalimutan. Hindi perpekto si Adrian. Sa katunayan, kabaligtaran siya ng ideal na lalaki para sa akin. Wala siyang pera, wala siyang magandang kinabukasan. Pero may isang bagay siyang hindi ko mahanap kay Marco o sa kahit sino pa. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat oras na magkasama kami noon, para akong lumulutang. Para bang sa kanya lang umiikot ang mundo na kahit wala kaming plano, sapat na ang pagiging magkatabi. Nakilala ko si Adrian sa isang maliit na tindahan ng kape malapit sa dati kong trabaho. Ako, abala sa laptop habang naghahabol ng deadline. Siya, tahimik na nagbabasa ng libro sa sulok. Hindi ko alam kung bakit napansin ko siya. Siguro dahil sa kung paano niya hinawakan ang libro. Parang kayamanan na ayaw niyang masira. Nagkatinginan kami at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa nararamdaman. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat sandali namin noon ay puno ng tawanan, ng mga kwentuhang walang katapusan. Hindi kami takot na ipakita ang kahinaan namin sa isa't isa. Pero alam kong may hangganan ang lahat. Dumating ang araw na kailangang pumili ako. Siya o ang buhay na matagal ko nang pinangarap. Pinili ko ang buhay na ito, ang buhay na perpekto sa paningin ng lahat, pero kulang sa paningin ko. Ang tunog ng pintuan sa likod ko ang nagpaalala sa akin na hindi ako mag-isa. Si Marco may dalang bulaklak na kangiti habang lumalapit. Para sa pinakamagandang babae sa mundo, sabi niya habang iniaabot ang mga bulaklak. Tumango ako, ngumiti. Pero ang ngiting iyon, alam kong hindi abot hanggang puso. Hindi ko alam kung napansin niya. Mahal, may problema ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Umiling ako. Wala, pagod lang siguro, sagot ko. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Paano ko sasabihin sa kanya na may bahagi ng puso ko na hindi niya kailanman mahahawakan? Habang nakatingin ako sa mga bulaklak, naalala ko ang isang gabi.
Isang gabi na umuulan din tulad ngayon. Kasama ko si Adrian sa ilalim ng isang maliit na payong habang tumatawa kami sa kung anumang kalokohang pinag-uusapan namin. Ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa akin, ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo. Hindi ko alam kung paano ko nagawa siyang iwan. Lila, tawag ni Marco, hinawakan niya ang aking kamay. Alam kong may bumabagabag sa'yo, pero kahit ano pa yan, nandito ako. Hindi kita iiwan. Ang sincerity sa kanyang boses ay parang punyal sa puso ko. Mahal ko siya, alam ko iyon, pero bakit tila may bahagi ng pagkatao ko na naghahanap pa rin ng iba? Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, iniwasan kong tumingin kay Marco. Nakatulog siya ng mahimbing, tahimik ang paghinga. Sa dilim ng kwarto, tahimik kong hinawakan ang aking cellphone. Walang plano, walang dahilan, binuksan ko ang social media. Hindi ko alam kung bakit, pero hinanap ko ang pangalan ni Adrian. At doon sa ilalim ng liwanag ng cellphone screen, natagpuan ko siya. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Hindi ang bagong litrato niya, hindi ang status niya. Ang nakita ko ay isang post na nagsasabing wala na siya. Patay na si Adrian. Sa bawat umaga gumigising ako sa tunog ng alarm clock na tila ba isang paalala ng lahat ng bagay na dapat kong ipagpasalamat. Maganda ang bahay namin, maliit ngunit elegante. May malalaking bintanang dinadaluyan ng liwanag ng araw. Ang kama ay laging maayos, ang mga unan ay parang niyakap ng ulap. Sa kusina, naroon ang mabangong kape at ang mga bagong lutong tinapay na ipinadala ng paborito kong panaderya. Sa labas naman, naririnig ko ang huni ng mga ibon at ang simoy ng hangin ay may dalang lamig na masarap sa balat. Lahat ng ito ay tila perpekto, hindi ba? May trabaho akong maayos, may mga kaibigang maaasahan at may kasintahan akong halos sambahin ako. Si Renz, siya ang lalaking maraming babaeng nangangarap. Matangkad, gwapo, may mapanuksong na ngiti at higit sa lahat, mahal niya ako. Mahal na mahal. Sa tuwing tinitingnan niya ako, para bang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo. At sa tuwing hahawakan niya ang kamay ko, pakiramdam ko'y wala na akong dapat pang hanapin. Pero bakit, sa kabila ng lahat, may kakaibang kirot sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang, parang may hinahanap pa akong hindi ko matukoy. Kanina lamang, habang magkausap kami ni Renz sa telepono, sinabi niya kung gaano siya kasaya na kasama ako sa buhay niya. Pero habang sinasabi niya iyon, ang isip ko ay lumilipad sa ibang lugar, sa ibang tao. Isang pangalang ayaw ko nang ulitin sa sarili ko, ngunit pilit na bumabalik sa bawat sulok ng isip ko. Si Adrian. Matagal ko nang kinalimutan si Adrian. Oh, hindi ba? Iyon ang sinabi ko sa sarili ko noong mga panahong iniyakan ko siya, noong mga gabing hindi ako makatulog sa kaiisip kung bakit bigla siyang nawala. Walang paliwanag, walang paalam. Basta na lang siyang lumisan, iniwang parang basag na salamin ang puso ko. Sinabi ko sa sarili ko noon na dapat ko siyang kalimutan. At akala ko nga nagawa ko na iyon. Pero bakit sa tuwing may tahimik na sandali, bumabalik ang alaala niya? Sa tuwing hinahawakan ni Renz ang kamay ko, bakit parang hinahanap ko pa rin ang haplos ni Adrian? Hindi ba't halos magkapareho lang naman sila? Ngunit hindi. Hindi sila magkapareho. Si Adrian, kahit hindi kasing perpekto ni Renz, ay may kung anong kapangyarihan na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat tingin niya noon, para bang kaya niyang basahin ang kaluluwa ko. Sa bawat ngiti niya, para bang kaya niyang punan ang lahat ng kakulangan sa buhay ko. At kahit hindi ko gustong aminin, si Adrian ang una kong minahal. Ang una kong hinayaang masaktan ako. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, hindi ko napansin na tumulo na pala ang luha ko. Kaagad kong pinunasan ang mga mata ko, ngunit huli na. Sa salamin ng kusina, nakita kong nanlilimahid ang mukha ko sa pag-iyak. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana.
pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit sa bawat hakbang ko, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko, pero bigla kong kinuha ang telepono. Binuksan ko ang social media at hinanap ang pangalan niya. Adrian, hindi ko naisip kung ano ang maaaring mangyari o kung anong damdamin ang maaaring bumalik. Basta't hinanap ko siya. At nang makita ko ang profile niya, parang tumigil ang mundo ko. Naroon ang mukha niya, ang pamilyar na nangiti, ang mga matang tila ba may lihim na sinasabi. Ngunit hindi iyon ang gumulat sa akin. Sa profile picture niya, may kasama siya. Isang babae. Maganda nakaakbay sa kanya at mukhang masaya. Ngunit higit sa lahat, may suot siyang singsing sa kaliwang kamay niya. Kasal na siya. Para bang may malakas na hampas na dumapo sa dibdib ko. Itinabi ko ang telepono at napaupo sa sahig. Naghalo ang galit, lungkot at takot sa puso ko. Pero bakit ako galit? Wala na kami. Matagal na. At bakit ako malungkot? Ako naman ang may kasintahang perpekto. Pero bakit ako natatakot? Ano ang kinatatakutan ko? Tumayo ako at tumingin sa salamin. Nagtanong ako sa sarili ko, ano ba ang problema ko? Bakit hindi ako makontento? Bakit hinahanap ko pa rin siya? At saka ko napagtanto ang isang bagay na nagpahinto sa akin sa paghinga. Hindi si Adrian ang hinahanap ko. Hindi rin si Renz. Ang hinahanap ko ay ang bahagi ng sarili ko na nawala nang iniwan ako ni Adrian. Ang bahagi kong minahal siya ng higit pa sa sarili ko. Sa mga araw na iyon, naisip kong kaya ko nang magpatuloy. Pero ngayon, hindi ko na alam. Kailangang malaman ko kung paano ko mabubuo ang sarili ko, kung paano ko haharapin ang mga damdaming ito. Ngunit sa pagharap ko sa salamin, may narinig akong tunog mula sa telepono. Isang mensahe, binuksan ko ito at napatigil ako mula kay Adrian. Kamusta ka na? Sa bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng aming mansyon, ramdam ko ang bigat ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Nasa akin ang lahat, ang kayamanan, ang ganda, ang respeto ng mga tao sa paligid ko. Mula sa labas, mukhang perpekto ang buhay ko. Pero bakit sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko'y may kulang? Bakit sa bawat pagngiti ko sa salamin, may isang bahagi ng sarili ko ang hindi ko makita? Kanina, habang nakaupo ako sa aming malawak na hardin, napansin ko ang mga rosas na itinanim ni Mama noon. Pulang-pula ang mga ito, tila kumakatawan sa init ng kanyang pagmamahal. Ngunit nang lumapit ako, may isang rosas na tila lantana, nakausli sa gitna ng mga perpekto. Hindi ko maiwasang mapatitig. Bakit ganoon? Kahit nasa paligid nito ang kagandahan, may isang bagay na hindi maitatama. May isang bagay na hindi maiaayos. Muli akong bumalik sa loob ng bahay. Sa sala, naroon ang mga makikinang na dekorasyon na pinili ko mismo. Mga painting na milyon ang halaga. Mga antigong muebles na galing pa sa ibang bansa. Pero sa kabila ng karangyaan, ang tahimik ay tila isang sigaw. Para bang may tinig na sinasabi sa akin na hindi sapat ang lahat ng ito. Hinaplos ko ang isang larawan sa ibabaw ng mesa. Larawan ko noong bata pa ako kasama si Mama at si Papa. Masaya ang mga ngiti namin noon pero iyon ang panahong hindi pa kami mayaman. Panahong simpleng pagkain sa hapunan ang pinaka-espesyal na bahagi ng araw. Panahong wala pang mansyon, wala pang kotse, wala pa ang lahat, napabuntong hininga ako. Sa kabila ng mga alaala, hindi ko maalis ang pakiramdam na may hinahanap ako, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang isang pirasong nawawala sa puzzle ng buhay ko. Pumikit ako, pilit siniisip kung ano iyon, pero sa bawat pagsubok, ang nakikita ko lang ay ang mukha niya. Siya, ang taong iniwan ko noon. Hindi ko na siya nakita mula nang piliin kong sumunod sa pangarap ko. Ang pangarap na maging matagumpay, ang pangarap na makuha ang lahat ng gusto ko. Siya ang naging sakripisyo. Mahal ko siya noon, pero inisip kong hindi siya sapat. Hindi siya ang tamang kasama para maabot ang ambisyon ko.
At ngayong nasa akin na ang lahat, bakit siya ang bumabalik sa isip ko? Pilit kong nilabanan ang emosyon. Hindi tama, hindi dapat, pero malalim ang ugat ng alaala. Naalala ko ang gabi ng huling pag-uusap namin. Wala siyang ibang sinabi kundi, kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako iiwan? Hindi ko siya masagot noon. At hanggang na ngayon, wala pa rin akong sagot. Tumayo ako mula sa sofa at dumiretso sa aking kwarto. Binuksan ko ang drawer kung saan nakatago ang mga bagay na hindi ko na ginagamit. Sa ilalim ng ilang lumang papel at kwintas, naroon ang isang maliit na kahon. Muli ko itong binuksan at bumungad ang lumang sulat na isinulat niya para sa akin. Hindi ko alam kung bakit tinago ko pa ito. Baka dahil sa isang bahagi ng sarili ko, alam kong hindi ko siya kayang kalimutan. Binasa ko ang sulat at tila bumalik ako sa panahong kasama ko pa siya. Ang mga salita niya, puno ng pagmamahal, puno ng pangako. Pero ang huling linya ang tumama sa akin ng malakas. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng panahon. Pero sana, kahit gaano kalayo, hanapin mo pa rin ako. Natigilan ako. Hanapin ko siya? Hindi. Hindi na iyon posible. Ang daming taon na ang lumipas. Ang daming nagbago. Hindi ko siya maaaring hanapin. Pero ang puso ko, tila may sariling desisyon. Ang bawat tibok nito, sinisigaw ang pangalan niya. Bigla, naalala ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Sa ilalim ng drawer, may isa pang kahon. Kahon na hindi ko pa binubuksan mula noong dumating ito, 5 taon na ang nakalipas. Isang sulat na ipinadala sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito binuksan noon, pero ngayon, parang may kung anong nagtulak sa akin. Binuksan ko ang kahon, naroon ang isang puting sobre. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre at natagpuan ko ang isang sulat. Ang sulat na iyon mula sa kanya. Ang mga mata ko halos hindi makapaniwala sa mga salitang nabasa ko. Alam kong hindi mo na ako hanapin. Alam kong masaya ka na sa buhay mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nawala. Narito lang ako, naghihintay. Ang tanong, ako pa ba ang hinahanap mo? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Sa kabila ng lahat, naroon siya, naghihintay. Pero bakit hindi ko alam? Bakit ngayon lang? Ang dami nang nawala sa amin, ang dami nang nasayang. Pero narito pa rin siya sa isang sulok ng buhay ko, naghihintay. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang araw papalubog na. Ang langit, kulay kahel na may mga bakas ng dilim. Isang tanong ang bumalot sa akin. Susundin ko ba ang puso ko o hahayaan ko na lang siyang maging bahagi ng nakaraan? Biglang tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinagot ko ito. Babae, ako ito. Nagising ako sa gitna ng gabi. Ang katahimikan ng kwarto ay parang kalansing ng sirang kampana, malakas pero walang tunog. Sa labas ng bintana, ang ilaw mula sa poste ay tumatama sa kurtina, gumuguhit ng manipis na linya sa dingding. Nakatingin ako sa kisame, pilit binibilang ang mga segundo, pero ang bawat bilang ay tila walang hanggan. Ang init ng kumot ay hindi sapat para punan ang lamig na bumabalot sa akin. May mga sandaling iniisip ko kung ano nga ba ang mali. Nasa akin na ang lahat, ang bahay na pinangarap ko noon, ang trabahong ginugol ko ng maraming taon para makamit, ang mga kaibigan na laging nandiyan para sa akin, kahit kailan ko sila kailangan. Kahit ang pagmamahal ni Daniel, ang lalaking halos sambahin ako, ay nasa akin na. Pero parang may puwang sa puso ko na kahit anong gawin ko, kahit anong pilit, ay hindi mapunan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang ganitong pakiramdam. Siguro noong gabi ng engagement party namin ni Daniel, kung saan lahat ay masaya maliban sa akin. Ang mga kaibigan naming nagkakantahan, ang pamilya niyang nag-aabot ng kanilang pagbati at ang mga bulaklak na halos punuin ang buong silid. Lahat ng iyon ay perpekto. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapatingin sa isang sulok.
Sa sulok kung saan tumayo si Adrian, tahimik, nakangiti, pero may lungkot sa mga mata. Si Adrian ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Ang unang lalaki na tinanggap ang lahat ng bahaging madilim sa akin. Pero hindi siya ang pinili ko. Sa halip, pinili ko si Daniel, ang lalaking perpekto sa papel, ang lalaking alam kong hindi ako sasaktan, ang lalaking magbibigay sa akin ng buhay na hindi ko kailanman naranasan noon. Pinili ko si Daniel dahil siya ang tamang desisyon. Pero bakit? Sa tuwing magkasama kami ni Daniel, ang puso ko ay tila lumilipad palayo. Bumangon ako mula sa kama, naglakad patungo sa bintana at binuksan ito. Ang hangin ng madaling araw ay may halong lamig at halimuyak ng ulan. Sa kabila ng katahimikan, may kung anong tunog na tila humihingi ng atensyon ko. Bumalik sa alaala ko ang huling usapan namin ni Adrian, ang araw na sinabi niyang mahal pa rin niya ako. Na kahit si Daniel ang pinili ko, hindi niya kayang kalimutan ang mga sandaling magkasama kami. Ang sakit sa boses niya, ang bigat ng bawat salita niya, lahat iyon ay nagtanim ng kung anong damdaming hindi ko maalis. Minsan iniisip ko, paano kung ibang landas ang tinahak ko? Paano kung si Adrian ang pinili ko? Paano kung hinayaan ko ang puso ko na sundan ang tunay kong nararamdaman? Ngunit alam kong huli na ang lahat. May singsing na sa daliri ko, may plano na para sa kasal, may buhay na kaming nakatakdang simulan ni Daniel. Ang tanong lang, bakit siya pa rin ang hinahanap ko? Narinig ko ang kalansing ng telepono sa mesa. Agad akong napatingin, isang mensahe mula kay Adrian. Pwede ba kitang makita? Nakaramdam ako ng pag-aalinlangan, pero may kung anong puwersa na nagtulak sa akin para sagutin iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero ang daliri ko ay tila may sariling isip. Saan? Sagot ko. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya tumugon. Sa dating lugar, sa parke. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi ko kailangan pumunta. Pero bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nakasuot na ako ng jacket at sapatos. Ang bawat hakbang ko palabas ng bahay ay mabigat, parang may kung anong puwersang humihila sa akin pabalik. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagpatuloy ako. Sa parke, tahimik ang paligid. Ang ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay ng malabong liwanag sa mga puno. Doon ko siya nakita, nakaupo sa bench, nakatingin sa langit. Hindi niya ako agad napansin. Humakbang ako palapit at nang makita niya ako, tumayo siya, ang mga mata niya ay nagliwanag. Akala ko hindi ka darating, sabi niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Pero bago pa ako makapagsalita, naglakad siya palapit sa akin. Ang mga mata niya ay nagtanong ng libu-libong bagay na hindi niya mabigkas. Bakit mo ako gustong makita? Tanong ko, ang boses ko ay basag. Saglit siyang tumahimik pero ang sagot niya ay sapat para guluhin ang buong mundo ko. Para sabihin sa'yo na aalis na ako, hindi na kita guguluhin. Pero gusto kong malaman mo na kahit saan ako magpunta, ikaw pa rin ang tatahakin ng puso ko. Parang tumigil ang oras. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Ang paligid ay naging tahimik sa paraan na nakakatakot. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Pero bago ako makapagsalita, may narinig akong boses mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito? Si Daniel. Siya ay nakatayo, ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at galit. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na maitatago ang tunay kong nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng yaman, tagumpay at kasikatan na nasa akin na, palaging may espasyong hindi ko maipaliwanag. Para bang may bahagi ng puso ko na walang laman, na parang may nawawala kahit pa wala naman akong dahilan para magkulang. Alam kong marami ang naiinggit sa buhay na meron ako. Sino ba naman ang hindi magnanais ng marangyang bahay,
mamahaling sasakyan at karangalan sa trabaho. Pero sa tuwing mag-isa ako sa silid, sa tuwing tahimik ang paligid, bumabalik ang tanong na pilit kong iniiwasan. Bakit siya pa rin ang hinahanap ko? Siya, ang taong iniwan ko noon. Oo, ako ang pumili na lumayo. Sa tingin ko kasi, hindi siya ang taong para sa akin. Akala ko, ang mundo ay mas maganda kapag wala siya. Akala ko, ang buhay ko'y magiging mas maayos kapag pinili kong talikuran ng alaala niya. Pero ngayong nasa tuktok na ako ng lahat ng pangarap ko, bakit palaging bumabalik ang silweta ng mukha niya sa isipan ko? Bakit parang ang bawat tagumpay ay may kasamang lungkot na hindi ko mahanapan ng dahilan? Kaninang umaga, habang nakaupo ako sa harap ng aking malaking mesa at tinitingnan ang salamin, napansin ko ang sarili ko. Ang babaeng nakikita ko roon ay hindi na ang dating ako. Mas magara na ang suot, mas kumikinang ang mga alahas, pero sa likod ng lahat ng ito, may mga matang bakas ng pagod. Hindi lang pisikal na pagod, pagod na hinugot mula sa kaluluwa. Naisip ko, kailan ba ako huling tumawa ng walang pag-aalinlangan? Kailan ba ako huling naging masaya ng walang kaakibat na pangungulila? Pilit kong ibinabalik ang sarili sa trabaho. May meeting ako sa mga kliyente at marami pang kailangang tapusin. Ngunit kahit pa gaano ako kaabala, hindi ko maiwasang bumalik ang alaala niya, ang tawa niya, ang paraan niyang tumitig sa akin, ang mga simpleng bagay na ginagawa niya para lang mapasaya ako. Hindi siya mayaman noon. Wala siyang mga mamahaling bagay na maibibigay sa akin. Pero siya ang dahilan kung bakit natutunan kong ngumiti kahit sa gitna ng unos. At ngayon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, bakit parang mas mahirap ngumiti? Napakahirap palang ipilit ang kasiyahan kapag ang puso mo'y may hinahanap na hindi kayang palitan ng kahit anong halaga. Pagkatapos ng meeting, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa labas. Hindi ko madalas gawin iyon. Masanay akong nasa loob ng kotse, nasa loob ng opisina, nasa loob ng mundo kong tila isang kahon. Pero ngayon, parang hinila ako ng hangin palabas. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa mapansin kong nasa harap na pala ako ng isang maliit na kapehan. Ang kapehang madalas naming puntahan noon. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung papasok ba ako o magpapatuloy na lang sa paglalakad. Pero parang may kung anong puwersang nagtulak sa akin. Binuksan ko ang pintuan at bumungad sa akin ang amoy ng kape at tinapay. Pareho pa rin ang amoy, pareho pa rin ang ambience. Ngunit ang pinakamatindi, pareho pa rin ang damdamin na bumalot sa akin. Ang damdaming hindi ko naramdaman sa napakahabang panahon. Umupo ako sa mesa kung saan kami madalas nauupo. May bahagi ng isip ko na nagsasabing baliw ako, na wala nang silbi ang pagbalik-balik sa mga lugar na hindi na magbabalik ng nakaraan. Pero hindi ko mapigilan. Umorder ako ng parehong kape na lagi niyang iniinom. Black coffee, walang asukal, walang gatas. Napanggiwi ako ng tikman ng pait nito. Hindi ko talaga gusto ang ganitong kape, pero siya ang nagustuhan ko. Habang iniinom ko ang kape, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapaluha. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa akin, pero wala akong pakialam. Sa panahong iyon, hindi ko na kayang magpanggap na matatag. Hindi ko na kayang ikubli ang kawalan sa loob ko. Biglang nagbukas ang pintuan ng kapehan. Napatingin ako, at sa hindi ko inaasahan pumasok siya. Siya, ang lalaking iniwan ko noon. Napatigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong tumakbo, pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Nakatingin lang ako sa kanya, at napansin kong nag-iba na rin siya. May mga puting buhok na sa gilid ng kanyang ulo, mas mature na ang kanyang itsura. Pero ang mga mata niya, pareho pa rin. Ang mga mata niyang parang laging nangungusap. Lumapit siya sa mesa kung saan ako nakaupo. Ang puso ko'y parang tumigil sa pagtibok. Hindi ko alam kung paano siya nagkakaroon ng lakas loob na lumapit. Pero heto siya,
Nakatayo sa harapan ko at sa wakas ay nagtanong, "Bakit ka narito?" Simple lang ang tanong pero parang binuksan niya ang lahat ng sugat sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero bago pa man ako makapag-isip ng sagot, siya na ang nagsalita ulit. "Hindi ba't ikaw ang nagsabi noon na wala na akong halaga sa'yo?" Ang sakit ng mga salitang iyon. Pero bago ko pa man maipaliwanag ang sarili ko, tumalikod siya at umalis. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya napigilan. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko na naman siyang lumayo. Sa gabi-gabing pag-aakalang matatapos na ang kirot, narito pa rin ako, nakahiga sa malambot kong kama, pero parang nakalugmok sa sahig ng kawalan. Puno ng mga mamahaling unan ng paligid ko. Ang mga kurtina sa bintana ay yari sa pinong seda, at ang hangin sa kwartong ito'y may amoy ng lavender na galing pa sa Provence. Sinadya kong gawing perpekto ang mundo ko, o ang inaakala kong perpekto. Pero bakit, kahit sa ganitong kaluwalhatian, parang may kulang? Bakit parang siya pa rin ang hinahanap ko? Siya, isang pangalang hindi ko na kailanman binibigkas, kahit sa sariling isip. Ngunit kahit anong pilit kong ibaon sa limot, bumabalik siya sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa tunog ng ulan sa bubong, sa amoy ng kape tuwing umaga, sa bawat kantang bigla na lang tumutugtog sa radyo. Lahat may bakas niya. Parang multo, pero hindi ko alam kung ako ba ang hinahabol niya o ako mismo ang hindi makaalis sa anino niya. Kanina, habang naghuhugas ng kamay sa marbled sink ng banyo ko, napatingin ako sa salamin. Doon ko nakita ang sarili kong pilit ngumiti. "Maganda pa rin ako," sabi nila, isang babaeng maraming nagnanais, maraming naghahangad. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko lang sa salamin ay isang babae na tila pagod na. Hindi dahil sa trabaho, hindi rin dahil sa mga obligasyon, kundi dahil sa isang bagay na kahit ako'y hindi ko maipaliwanag. Ang malungkot, alam kong may pangalan ang bagay na iyon. Siya. Lumabas ako ng banyo at bumalik sa kwarto. Tumingin ako sa kahon sa ilalim ng kama. Isang kahong hindi ko binubuksan ng mahigit 5 taon. Alam kong naroon pa rin ang mga alaala niya. Ang mga litrato naming magkasama, ang mga sulat na isinulat niya noong mga panahong akala naming pareho'y kami na ang para sa isa't isa. Ang kahon na iyon ang nagiging multo sa madilim kong gabi, pero hindi ko magawang itapon. Parang may parte sa akin na ayaw tuluyang kalimutan siya kahit alam kong hindi na siya babalik. Naputol ang pag-iisip ko nang magring ang telepono sa nightstand. Ang pangalan ni Victor ang lumitaw sa screen. Tumigil ako saglit bago sinagot ang tawag. "Hello?" "Hey, mahal," bati niya. Ang boses niya ay parang alon sa dagat. Kalma, tiyak, pero hindi sapat para dalhin ako sa pampang. "Nasa opisina pa ako. Gabi na ako makakauwi. Kumain ka na, ha?" "Oo," sagot ko. Pilit na pinatatamis ang boses ko. "Ikaw din." "Okay, ingat ka." Pagkababa ko ng telepono, natulala ako sa kawalan. Si Victor, ang lalaking halos lahat ng kababaihan ay nangangarap. Mabait, matalino, gwapo, at higit sa lahat, mahal na mahal ako. Ibinibigay niya ang lahat, pero bakit sa kabila ng lahat ng iyon, parang may espasyo sa puso ko na hindi niya mapunan? Parang may bahagi sa akin na hindi niya maaabot kahit anong pilit niya. Muli akong bumalik sa kahon, tumitig ako dito, at sa huli hindi ko napigilang buksan. Isang litrato ang unang bumungad. Nasa tabing dagat kami noon. Nakaakbay siya sa akin habang ang mga mata niya ay puno ng saya. Ang nangiting iyon, hindi ko na ulit nakita sa kaniya matapos ang gabing iyon. Ang gabing iniwan niya ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha. Pinunasan ko ang mukha ko, galit sa sarili dahil sa kahinaan ko. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman kong may kung anong laman sa bulsa ng kahon. Isang maliit na sobre. Hindi ko maalala kung kailan ko ito nakita, pero parang bago lang. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang isang sulat. Kung binabasa mo ito, siguro'y nahanap mo na ang lakas ng loob na harapin ang iniwan ko. Hindi ko alam kung galit ka pa rin sa akin,
Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iniwan dahil sa kawalan ng pagmamahal. Iniwan kita dahil alam kong sa mundong ito, hindi ako ang kailangan mo. Alam kong may darating sa buhay mo na magpapasaya sa'yo sa paraang hindi ko kayang ibigay. At iyon ang pinakamasakit na desisyong nagawa ko, ang umalis para makalaya ka. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang huling bahagi. Pero kung sakali mang mali ako, kung sakali mang ako pa rin ang hinahanap mo, alam mong saan mo ako matatagpuan. Parang may bumagsak na bomba sa dibdib ko. Ang sulat na ito, hindi ko alam kung kailan niya isinulat, pero malinaw ang huling pangungusap. Alam ko kung saan siya. Ang tanong, handa ba akong hanapin siya? Lasing na naman ako. Hindi ko na mabilang kung ilang baso ng alak ang naubos ko ngayong gabi. Ang liwanag ng chandelier sa itaas ay parang sumasayaw sa bawat galaw ko, pero wala akong pakialam. Nakaupo ako sa pinakamahal na upuan sa bar na ito, nakasuot ng damit na gawa ng isang tanyag na designer, at may sapatos na ang presyo'y mas mahal pa sa isang buwan na sweldo ng iba. Pero bakit nga ba hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin ang bigat sa dibdib ko? Bakit parang ang liwanag sa paligid ko ay hindi makapuno sa dilim na bumabalot sa loob? Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na masaya ako. Nasa akin na ang lahat, di ba? Karangyaan, tagumpay at respeto. Ang dating pangarap ko nung bata pa ako ay natupad na. Pero bakit sa bawat pag-inom ko ng alak, siya ang naaalala ko? Ang simpleng ngiti niya, ang paraan niya ng pagtawa na parang walang problema sa mundo. Ang mga mata niyang kayang basahin ang kaluluwa ko. Bakit siya pa rin? Hinawakan ko ang baso kong halos wala ng laman. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Puno ang lugar ng mga taong masaya o nagpapanggap na masaya. Hindi ko alam kung alin. May mga pamilyar na mukha. Mga taong nagpapalakpakan noong tumanggap ako ng parangal sa larangan ko. Mga taong nagsabi sa akin na ako ang inspirasyon nila. Pero wala ni isa sa kanila ang kayang punan ang kawalan sa puso ko. Lumabas ako ng bar kahit umaambon. Ang lamig ng hangin ay tila bumalot sa akin, pero hindi ko iyon alintana. Naglakad ako, walang direksyon. Ang sapatos ko, kahit mahal, ay humihiyaw sa bawat hakbang sa basang semento. Pero hindi ko iyon iniintindi. Ang isip ko ay nasa kanya. Ang lalaking iniwan ko ilang taon na ang nakakalipas. Iniwan ko siya dahil akala ko hindi niya ako kayang sabayan. Ambisyoso ako, may mga pangarap akong kailangang tuparin. Sabi ko noon, hindi pwedeng maging hadlang ang pagmamahal sa pag-abot sa mga bituin. Kaya iniwan ko siya kahit siya ang tanging taong nakakaintindi sa tunay kong pagkatao. Kahit siya lang ang taong nakakita sa mga sugat ko, sa mga takot ko, sa mga bahagi ko na pilit kong tinatago sa iba. Iniwan ko siya at sinabi ko sa sarili kong tama ang desisyon ko. Ngunit bakit, sa bawat tagumpay, siya pa rin ang hinahanap ko. Sa bawat malambot na kama, siya ang nasa panaginip ko. Sa bawat ngiti ko, siya ang nasa likod ng isip ko. Hindi ba dapat masaya na ako? Hindi ba dapat sapat na ang lahat ng meron ako? Huminto ako sa harap ng isang lumang kafe. Madalang na ang tao sa paligid dahil gabi na, pero ang ilaw sa loob ng kafe ay maliwanag pa rin. Nakita ko ang isang lalaking nakayuko, abala sa kanyang laptop. Hindi ko makita ang mukha niya, pero may kung anong pamilyar sa kanya. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Hindi pwedeng siya iyon, di ba? Napaka-imposible. Napakalaki ng mundo at napakadaming tao. Pero bakit parang hinahatak ako ng mga paa ko papasok sa loob? Pumasok ako, hindi alintana ang basang buhok ko o ang mga mata ng ilang tao na tumingin sa akin. Tumigil ako sa harap ng mesa niya. Nang tumingala siya, ang mundo ko ay tumigil. Siya nga, ang lalaking iniwan ko. Ang lalaking iniwan kong wasak ang puso. At hindi ko alam, pati pala ang sarili kong puso ay iniwan ko rin sa kanya. Ang tangi kong nasabi.
Napakahiya ng boses ko, parang isang batang nahuli sa kasalanan. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nabasa ko ang damdamin sa mga mata niya. Wala nang masakit na paninisi, pero may kung anong malamig sa kanyang titig. Hindi ko alam kung galit iyon o pagod. "Kamusta?" tanong niya, kalmado ang boses, pero may bigat na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako nakasagot agad. Gusto kong sabihin na masaya ako, na nasa akin na ang lahat, pero hindi iyon totoo. At parang alam niya, parang kahit gaano ko itago, nababasa pa rin niya ako tulad ng dati. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ko, ang boses ko'y halos pabulong. Ngumiti siya, pero hindi iyon ang nangiti na naaalala ko. "Tapos na tayong mag-usap noon, 'di ba?" sagot niya. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumama sa puso ko. Alam kong karapat-dapat ako sa ganitong sagot. Sinaktan ko siya, iniwan ko siya, pero hindi ko kayang tanggapin na ito na ang huli, na ito na ang wakas ng lahat. "Pakiusap," sabi ko, halos magmamakaawa. "Bigyan mo ako ng pagkakataon." Tumigil siya saglit, tinitigan ako. At sa mga segundo na iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na nawala. Ang mga damdaming hindi namin nasabi. Pero bago pa siya makasagot, tumunog ang pinto ng kafe. Isang babae ang pumasok, basang-basa rin sa ulan. Tumakbo siya papunta sa mesa niya at walang pag-aalinlangang hinawakan ang kamay niya. "Sorry, natagalan ako," sabi ng babae habang nakangiti. Tumingin siya sa babae at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita kong muli ang nangiti niya. Ang nangiti na naaalala ko, pero hindi iyon para sa akin. Pumasok ako sa kwarto habang bitbit ang isang basong alak. Ang pulang likido'y tila simbolo ng lahat ng hindi ko maamin. Mga damdaming nilulunod ko sa bawat pag-inom. Naglalakad ako papunta sa bintana. Ang mga hakbang ko'y mabigat, tila bawat galaw ay nagdadala ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Malamig ang hangin, ngunit parang mas malamig ang loob ko. Hindi ko maintindihan. Lahat ng bagay sa paligid ko ay perpekto. Ang bahay, ang trabaho, ang mga kaibigan. Pero bakit tila may puwang na hindi kayang punan ng kahit anong bagay? Huminga ako ng malalim at tumingin sa labas. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap, parang mga bituing nahulog sa lupa. Ngunit kahit ang ganda nito'y hindi makapagbigay ng kapayapaan sa akin. Ang iniisip ko ay hindi ang kasalukuyan. Ang iniisip ko ay siya. Siya. Ang taong iniwan ko noon. Ang taong dapat ay wala na sa isip ko. Pero sa tuwing nag-iisa ako, bumabalik siya. Tila anino ng kahapon na hindi ko maitapon. Bakit ganito? Mahal ko naman ang buhay ko ngayon o iniisip kong mahal ko ito. Pero bakit siya pa rin ang hinahanap ng puso ko? Umupo ako sa sahig, ang likod ko'y nakasandal sa malamig na pader. Dahan-dahan kong ininom ang alak, nilalasahan ang bawat patak. Ngunit ang lasa nito'y mapait, mas mapait pa sa mga alaala. Naalala ko ang araw na iniwan ko siya. Hindi dahil hindi ko siya mahal, pero dahil akala ko'y may mas malaking mundo sa labas. Gusto kong tuklasin iyon, gusto kong hanapin ang sarili ko, pero sa bawat hakbang papalayo, parang mas lalo lang akong nawawala. Ang telepono ko'y biglang tumunog. Tumayo ako at kinuha ito sa tabi ng kama. May mensahe, ang pangalan niya ang nandoon. Si Elias, ang taong dapat ay wala na sa buhay ko. Ang taong pilit kong tinatakasan pero pilit ding bumabalik sa mga panaginip ko. Hindi ko alam kung magagalit ako o matutuwa. Hindi ko alam kung sasagot ako o hindi. Ngunit bago ko pa mapigilan ang sarili ko, binuksan ko ang mensahe. "Kamusta ka?" Iyon lang ang nakasulat. Simpleng tanong, pero tila isang sibat na tumago sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung dapat bang sumagot, pero ang mga daliri ko'y tila may sariling isip. "Mabuti naman," ang sagot ko. Pagkatapos ay naghintay ako. Tahimik ang kwarto, pero ang pintig ng puso ko'y napakalakas. Parang dinig ko ito sa bawat sulok.
Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatingin sa telepono, naghihintay ng sagot. Ngunit nang tumunog ito ulit, parang bumalik ang lahat ng emosyon na matagal kong itinago. Pwede ba tayong magkita? Muli, simple pero puno ng bigat. Pwede bang magkita? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko alam kung kaya kong makita siya nang hindi bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagnanasa, ang lahat ng tanong na hindi ko pa rin masagot. Ngunit bago ko pa mapigilan ang sarili ko, muli akong nag-type. Isang salita lang ang sagot ko. Oo. Nasa isang cafe kami ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakarating dito, pero narito na ako. Nakaupo siya sa tapat ko, ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, tila binabasa ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Hindi siya nagbago. Ang buhok niya ay ganun pa rin, ang ngiti niyang bahagyang nakikita kapag nakatingin siya sa akin. Ang presensya niya ay kasing lakas pa rin ng dati. Parang hindi lumipas ang panahon. Parang kahapon lang ang huling beses na magkasama kami. Ang tagal na natin hindi nagkita. Ang sabi niya, binabasag ang katahimikan sa pagitan namin. Tumangulang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang damdaming bumabalot sa akin ngayon. Ngunit bago pa ako makapagsalita, nagsalita ulit siya. Masaya ako para sa'yo. Mukhang maganda ang buhay mo ngayon. Tumango ulit ako. Oo, maayos naman. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi ko maamin sa kanya, pero hindi maayos ang buhay ko. Hindi maayos ang puso ko. At ang dahilan kung bakit narito ako ngayon ay dahil siya. Dahil siya ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniwasang sagutin. May tanong ako, sabi niya. Ang tono ng boses niya ay seryoso. Parang may bagay siyang gustong malaman na matagal na niyang iniisip. Ang mga mata niya ay naghanap ng sagot sa akin bago pa siya magsalita ulit. Bakit mo ako iniwan? Tumahimik ako. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Pero alam kong hindi na ako makakaiwas. Ito na ang oras para harapin ang katotohanan. Iniwan kita dahil akala ko'y kulang ka. Akala ko'y may mas malaking bagay na naghihintay para sa akin. Pero ngayon, na-realize ko na hindi ikaw ang kulang. Ako ang kulang, ako ang may hinahanap, pero hindi ko alam kung ano iyon. At sa pag-alis ko, mas lalo lang akong naligaw. Tahimik siya, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Ngunit ang susunod niyang sinabi ay parang kidlat sa ilalim ng malamlam na kalangitan. Akala ko ako ang problema, pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi kita hinahanap para magtanong, hinahanap kita para magpaalam. May mahal na akong iba. Ang mga salitang iyon ang tumapos sa lahat. Ang buong mundo ko'y biglang nagdilim. Bakit ako narito? Bakit ko hinayaang mangyari ito? Bakit ko hinayaan ang sarili kong bumalik sa kanya kung sa huli mawawala rin siya? Tumayo siya, iniwan ng bayad sa mesa. Tumingin siya sa akin, ang huling tingin na nagbigay ng sagot sa tanong na matagal ko nang tinatakasan. Siya ang kulang, pero hindi na siya para sa akin. Isa lang siyang alaala, isang bahagi ng buhay ko na kailanman ay hindi ko na maibabalik. Habang naglalakad siya palayo, ang huling tanong na naiwan sa akin ay ito. Paano kung hindi ko siya iniwan noon? Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y isa akong manika sa entablado ng buhay. Maganda, perpekto, ngunit hungkag. Mayroon akong lahat ng bagay na inaasam ng karamihan. Marangyang tahanan, matagumpay na karera at isang lalaking sinasamba ng iba. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ko, may tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit siya pa rin ang iniisip ko? Kanina, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming penthouse, ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng sikat ng araw ay bumabalot sa akin. Dala ko ang tasa ng kape na paborito ko, ngunit ang lasa nito ay parang tubig. Walang buhay, walang sigla. Sa harap ko,
Tanaw ang skyline ng lungsod. Mataas, makapangyarihan, ngunit parang mga anino lang ito sa paningin ko. Napabuntong hininga ako. Alam kong dapat akong masaya, pero ang puso ko'y parang may kulang. Pagkatapos ng trabaho kanina, dumaan ako sa isang bookstore. Hindi ko alam kung bakit ako pumasok doon, parang may pumilit sa akin. Sa dulo ng isang aisle, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Siya, si Nathan. Ang lalaking hindi ko dapat iniisip, hindi ko dapat hinahanap, ngunit naroon siya, parang multo ng nakaraan na bumabalik upang guluhin ang kasalukuyan. Nagbistulang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung ako ba'y titigil o lalapit, ngunit ang mga paa ko'y tila may sariling isip. Napatitig ako sa kanya. Ang bawat galaw niya ay pamilyar, bawat ngiti ay tila may mga alaala na nagpupumilit bumalik. Sa kanya, may kung anong init, may kung anong buhay na hindi ko maikulong sa mga bagay na mayroon ako ngayon. Hindi niya ako nakita. Abala siya sa pagbuklat ng mga pahina ng isang lumang libro. Ngunit ang puso ko'y parang sumisigaw na parang gusto niyang marinig ang bawat tibok nito. Mabilis akong umalis bago pa niya ako mapansin. Ngunit sa paglalakad ko pa uwi, ang bigat ng damdamin ko'y tila mas malaki kaysa dati. Bakit ko siya hinahanap? Bakit sa kabila ng lahat ng mayroon ako ngayon, siya pa rin ang bumubuo sa mga bitak ng puso ko? Hindi ba't nilisan ko na siya upang tuparin ang mga pangarap ko? Hindi ba't iniwan ko siya upang abutin ang buhay na akala ko'y magpapaligaya sa akin? Pagka-uwi ko, sinalubong ako ni Marco, ang lalaking nasa tabi ko ngayon. Siya ang perpektong kasintahan, maalalahanin, matalino, at walang kapintasan. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko siya, nararamdaman ko ang distansya sa pagitan naming dalawa, na parang may pader na hindi niya nakikita. Niyakap niya ako at tinanong kung napagod ba ako sa trabaho. Tumango lang ako, hindi na nagsalita. Ayokong maramdaman niya ang lungkot na bumabalot sa akin. Ayokong malaman niyang hindi siya ang hinahanap ko. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Sa dilim ng kwarto, ang pangalan ni Nathan ay parang bulong sa hangin, paulit-ulit, hindi maalis. Kinuha ko ang telepono ko at tiningnan ang kanyang profile sa social media. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Siguro gusto kong makita kung masaya na ba siya, kung may iba na bang nagpapaligaya sa kanya. Ngunit ang nakita ko ay isang larawan. Siya, nakangiti, hawak ang isang tasa ng kape at sa likod niya ang bookstore kung saan ko siya nakita kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa caption ng larawan may nakasulat na, "May mga bagay na hindi mo na mababalikan, pero dadalhin mo habang buhay." Hindi ko alam kung para saan iyon, kung para kanino. Ngunit parang bawat salita ay tumama sa akin, parang isang punyal na bumaon sa puso ko. Alam ko na hindi niya ako nakikita kanina, pero bakit parang alam niya ang nararamdaman ko? Tumayo ako mula sa kama at lumabas ng kwarto. Hindi ko kayang manatili sa dilim, sa katahimikan. Pumunta ako sa kusina at nagbukas ng bote ng alak. Pinuno ko ang baso at tinungga ito, umaasang mapapawi ng alak ang bigat ng damdamin ko. Ngunit hindi iyon sapat. Sa bawat lagok, ang pangalan niya ay lalong gumugulo sa isip ko. Sa bawat paghinga, ang mukha niya ay parang nasa harapan ko. Sa huli, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang telepono at tinawagan siya. Isang ring, dalawa, tatlo, hindi niya sinagot. Napahinga ako ng malalim, alam kong mali ang ginawa ko. Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, may dumating na isang mensahe mula kay Nathan. "Alam kong ikaw ito. Bakit mo ako hinahanap?" Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ngunit bago ko pa maisip ang tamang salita, may sumunod pang mensahe. "Huli na para sa atin, pero kung kailangan mo ng sagot, magkita tayo bukas 8 p.m. sa dating lugar." Napakapit ako sa telepono, ang mga kamay ko'y nanginginig. Huli na para sa atin.
Ngunit bakit siya pa rin ang nag-aalok ng sagot? Bakit parang alam niya ang bawat tanong na matagal ko nang tinatago sa sarili ko? Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan.